Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Si Yolanda naman ang naglakas loob ng mga sandaling ito. Anong gusto mo? Tanong ni Jaislyn. Slap! Nagawang kumuha ni Yolanda ng lakas ng loob na sampalin ng malakas si Jaislyn. Sino ang nagsabi kay Jaislyn na maging bastos at mayabang habang kinukutya niya sila kanina? Ngayon, kahit si Jan ay naging magalang at magalang kay Glangdon. Kaya, ano pa ang maaaring takot sa kanya? Siya ang matalik na kaibigan ni Fanny. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinaktan ni Yolanda ang sinuman sa muka. Nakatitig lang sa kanya si Jaislyn nang wala man lang sinabi. Ito ay talagang mahusay. Simpleng tumawa si Gerald habang nakatingin kay Jaislyn. Talagang pinahiya ni Jaislyn ang sarili ngayon. Haha! Matapos umalis sina Jaden, Jaislyn, at ang iba pa, tuluyang isiwalat ni Jen ang mukha ng pagkabigo sa kanyang mukha. Kahit na halos ibinalik niya ang mga pinggan ng maraming beses kapag hinahain niya si Gerald at ang iba pa. Look! Nang marinig ni Jan ang personal na sinasabi ni Gerald na mayroon na siyang kasintahan, maaari lamang magpanggap si Jen na mabuti lang. Sa totoo lang, nakaramdam si Jen ng matinding kirot na parabang may sinaksak sa puso niya. Gayunpaman, ang kanyang pagiging propesyonal at ang kanyang mahabang karanasan sa karera ay natural na nakatulong sa kanya upang maitago ng husto ang kanyang emosyon. Ang buong pagkain ay nagpatuloy ng napakahusay. Pagkatapos ng pagkain, nagawa na ni Gerald ang lahat ng iba pang mga kaayusan para kay Benjamin ng maaga. Plano na niya ang susunod na lugar na magiging masaya sila at ang kanilang matutuluyan para sa gabi. Pumili rin siya ng mga lugar na may mataas at makatuwirang pamantayan na hindi masyadong labis. Ginoo. Langdon, patuloy akong tinatawagan ng kasintahan ko. Sinabi ni Harper na nakausap niya si Benjamin sa oras na ito. Doon lang, naghahanda silang magbiyahe sa Little Bamboo House upang mag-check-in sa kanilang mga bagahe at ayusin ang lahat ng mga bagay sa tirahan. Nagmamadaling sumagot si Benjamin, sige nga, Harper. Maaari ka munang bumalik. Nagpara si Harper ng taksi bago siya umalis kaagad. Sa oras na ito, naiinis na sinulyapan ni Yolanda si Gerald. Ginoo. Glangdon, hilingin sa taong ito na umalis din. Nakakahiya na isama siya sa amin. Matapos ang pagkain ngayon lang, tinanong pa ni Yolanda ang idolo niyang si Jen para sa kanyang WeChat account. Iniisip niya na alam niya ang isang kagalang-galang na kapatid sa Mayberry City ngayon, at dapat niyang bigyang pansin ang kanyang sariling imahe sa hinaharap. Napaatras si Gerald. Ano? Nang sinabi ni Yolanda na ang taong ito, siya talaga ang tinutukoy niya. Hindi inaasahan, nagtrabaho siya tulad ng isang alipin ngayon habang naglilingkod siya sa tatlong mga batang babae, ngunit bilang isang resulta, siya ay hinamak na naman. Nagpanik si Benjamin nang marinig niya ito. Ah? Hindi siya maaaring umalis. Bagaman hindi eksaktong alam ni Benjamin kung ano ang tumpak na background ni Gerald, si Gerald na ngayon ang kanyang pinakamalaking suporta. Bakit? Glangdon, bakit mo siya payagan na patuloy na sundin kami? Patuloy na pagsusumamo sa kanya si Yolanda. Okay lang, Glangdon. Hindi mo kailangang ilagay ang iyong sarili sa isang matigas na lugar. Sinunod ko na ang iyong mga tagubilin at inayos ang lahat ng naayon para sa susunod na aktibidad. Maaari ka lang magpatuloy. Aalis muna ako. Habang nagsasalita siya, kumindat si Gerald kay Benjamin habang sininyasan niya siya na ipagpatuloy ang pananatili sa kilos. Si Benjamin ay maaari lamang tumango ng walang magawa sa ngayon. Umalis kaagad si Gerald dahil pagod na din siya matapos maglaro at lumabas ng buong araw. Nagpunta na si Harper upang hanapin si Hailey, at nahulaan na ni Gerald na marahil ay may sinabi si Jaislyn sa mga batang babae sa kanyang dormitory. Marahil iyon ang dahilan kung bakit tumawag si Hailey kay Harper na nagmamadali na tanungin siya tungkol sa sitwasyon. Para sa kanya, wala si Mila dahil sa kanyang pagsasanay. Sa makatuwid, wala siyang ibang magawa. Kaya, maaari lamang siyang bumalik sa dormitoryo upang matulog. Sa oras na ito, biglang nagring ang cellphone ni Gerald. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Michael. Ginoo. Crawford, ang pagkukumpuni para sa iyong bahay ay nakumpleto na. Espesyal na nagtayo din ako ng isang garahe para sa iyo, sa paanan ng bundok alinsunod sa iyong mga tagubilin. Bukod dito, ang lahat ng mga kableway upang umakyat sa bundok ay nakumpleto na rin. Kailan mo binabalak na lumipat? Ginoo.
Zik, salamat sa gulo. Hindi ko talaga inaasahan na ang garahe ay makukumpleto sa loob lamang ng 7 araw. Para sa kung kailan ako lilipat, pinili ko na ang petsa. Lilipat ako sa loob ng 3 araw. Tungkol sa susi ng bahay, maaari mo munang hawakan ito para sa akin. Kapag handa akong lumipat sa loob ng 3 araw, maaari kang mag-ayos para sa isang taong pumunta roon at gawin ng maaga ang lahat ng mga paghahanda para sa akin. Nang samahan ni Gerald si Elena sa bundok at nakita na ang pagkukumpuni ay halos na kumpleto, sinabi na niya kay Rita na lilipat siya pagkalipas ng 3 araw. Okay, Crawford. Makakasiguro ka, sisiguraduhin kong nasiyahan ka. Pagkababa ng telepono ay napaisip si Gerald sa sarili. Dahil ang garahe ay nakumpleto na, hindi na kailangan para sa kanya upang magpatuloy na panatilihin ang kanyang Lamborghini sa maliit na parke. Ipapapark lang niya ang kanyang sasakyan sa garahe sa ibaba ng bundok. Matapos mapanatili ang kanyang cellphone, sumakay si Gerald ng taxi at umalis sa Mayberry Commercial Street. Sa oras na ito, isang batang babae ang sumakay sa isa pang taxi habang nakatingin kay Gerald. Sir, mangyaring sundin ang kotse sa harap namin. Miss, boyfriend mo ba ang nasa loob ng taxi sa harap? Tinitignan mo ba kung niloloko ka niya? Tumawa ang driver ng taxi, at napakamadaldal niya. Para lang malaman mo, karamihan sa mga kalalakihan na madalas pumunta sa Mayberry Commercial Street ay marupok. Alam mo ba kung bakit? Ito ay dahil napakayaman ng mga tao na madalas na pumupunta dito. Manahimik ka na lang pwede. Siguraduhin mo na lang na sundan mo lang siya ng mabuti. Galit na hiyaw ng dalaga. Hindi na nagpatuloy sa pagsasalita ang driver at simpleng nakatuon sa pagsunod sa taxi sa kanyang harapan. Ang babae na ito ay walang iba kundi si Jaiseline. Bakit sinusundan ni Jaiseline si Gerald? Pag-usapan natin ng maikli ang tungkol sa lahat ng nangyari sa pagitan ni Jaiseline at Jaden pagkatapos na umalis sa Homeland Kitchen. Pagkaalis nila, galit na galit at nahihiya si Jaden. Sinampal siya sa publiko, at siya ay hinabol papalabas ng Homeland Kitchen. Nastan pa niya si Jen, na siyang backup at suporta niya. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay nakuha din ang ulo ay bagsak. Ito ay katumbas lamang ng pagdurusa ng dobling pagkawala. Wala man lang siyang nakuha, ngunit sa kabaligtaran, nagdusa pa siya. Sa madaling salita, naramdaman niya ang labis na hindi nasiyahan. Sino ang maaring sisihin niya? Sinisisi ni Jaden kay Jaiseline ang lahat. DM na ito. Ito ay ang lahat dahil si Jaiseline ay patuloy na nagpapasindi ng apoy. Patuloy niyang pinipilit na si Benjamin ay isang mahirap at kalunos-lunos na tao na hindi maaring maging gilang doon. Paano siya, si Jaden, na talagang walang ingat? Pinayagan pa niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Kingston na magpatuloy at basagin ang ulo ng ibang tao. Ngayon lang din nalaman ni Jaden na na-offend ni Jaiseline si Jane dati. Sa makatuwid, naiugnay at sinisi ni Jaden ang lahat ng nangyari ngayon kay Jaiseline at itinuring niyang siya ang salarin. Isang pagtatalo ang natural na sumiklab sa kanilang dalawa, at itinapon ni Jaden kay Jaiseline pagkatapos ng pagtatalo. Galit na galit si Jaiseline. Hindi niya maiwasang magtaka kung anong nangyayari. Tiyak na hindi siglang doon si Benjamin. Alam na alam niya ito. Ito ay dahil naimbestigahan na ni Jaiseline at tiningnan ang background ng lahat sa dormitory ni Gerald pagkatapos ng kanilang unang pagkikita. Una niyang pinaplano na alamin kung mayroong anumang potensyal na mayamang tagapagmana na maaari niyang matarget, ngunit sa huli, nalaman niya na wala. Nalaman din ni Jaiseline na ang pamilya ni Benjamin ay talagang mahirap. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Hailey ang tungkol sa bagay na ito, ngunit walang nagsalita tungkol dito. Anuman, hindi siya nag-imbestiga o tumingin sa background ni Gerald. Bakit niya siya imbestigahan? Ano ang punto? Siya ay hindi hihigit sa isang nakakapanghinayang wakper. Gayunpaman, tunay na hindi niya inaasahan na si Gerald ay puno ng sorpresa. Alam niyang si Gerald ang dapat maging utak sa likod ng insidente ngayon. Ang nag-iisang tao na maaring gumawa ng kilos ni Jen sa ganoong paraan ay walang iba kundi si Gerald. Kahit na hindi siya lihim na kalaguyo ni Jen, dapat ay mayroon siyang isang uri ng hindi may paliwanag na relasyon kay Jen. Bukod dito, palaging binigyan ni Gerald ang mga tao ng isang napaka-misteryosong pakiramdam. Hindi siya isang mayamang mana, ngunit kung minsan, parang mas mahusay pa siya kaysa sa ibang mayaman na mana. Ngayon ay isa pang patotoo tungkol dito. Sa makatuwid, nilayo ni Jaiseline na sundan si Gerald upang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya.
Ilang sandali na mula nang mabuntot niya sina Gerald, Harper, at iba pa. Gayunpaman, wala ring alam si Gerald. Diretso siyang bumaba ng taksi sa harap ng gate ng paaralan. Gabing-gabi na. Walang maraming tao sa maliit na parke ngayon. Sa makatuwid, dumating si Gerald sa maliit na parke kung saan niya ipinarada ang kanyang kots. Plano niyang ihati ito sa mountaintop villa. Beep! Beep! Dalawang malulutong na ilaw ng kotse ang sumilaw kaagad. Pagkatapos nito, automatikong bumukas ang pintuan ng kotse. Akmang sasakay na si Gerald sa sakyan niya upang magmaneho. Bang! Bigla niyang narinig ang tunog ng isang cellphone na nahuhulog at bumagsak sa lupa sa likuran niya. Sure sapat. Nahulaan ko ito ng tama. Ikaw talaga. Isang takot na babaeng tinig ang tumunog. Nagulat si Gerald habang nakatingin sa likuran niya. Damn it. Jaiseline, bakit ka parang multo? Hindi ko narinig na pumupunta ka. Si Jaiseline, na nakatayo sa may 10 hakbang sa likuran niya, ay nakatitig sa kanya na may blangkong ekspresyon sa muka. Napatakip siya ng bibig sa pagtataka, at ang kanyang telepono ay nabasag sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi mapigilan ang pag-alog ng kanyang katawan sa oras na ito. Bumalik ang katinuan ni Jaiseline at gulat na napatitig siya kay Gerald. Gerald, sa iyo ba ang kotseng ito? Sa iyo ba? O Diyos ko! Ang marangyang Lamborghini sports car na umakit ng hindi mabilang na mga batang babae sa Mayberry City ay talagang pagmamay-ari ni Gerald. Ito ay isang marangyang kotse na nagkakahalaga ng $2,600,000. Ano ito? Gulat na gulat si Jaiseline. Kung hindi niya ito nasaksihan ng kanyang sariling dalawang mata, hindi talaga ito naniniwala si Jaiseline kahit na mamatay siya. Ang may-ari ng marangyang sports car na ito ay talagang isang tao na lubos niyang pamilyar. Aba, dahil nakita mo na ito, aminin ko ito noon. Oo, ang kots na ito ay akin. Nabuntong hininga na lang si Gerald. Ano? Punawa ang ama ni Jaiseline. Mahinang sumagot si Gerald, sige, kung ganon. Mauuna na akong umalis. At kung pwede isikreto mo na lang ang tungkol sa kots. Kung hindi, hindi magiging masaya lang ang lahat sa huli. Haha. Pagkatapos nito, nagsimula na siyang pumasok kotse niya. Gerald, huwag kang umalis. Sa hindi inaasahan, sumugod sa kanya si Jaiseline at niyakap ng mahigpit si Gerald mula sa likuran. Buwisit. Jaiseline, baliw ka ba? May mali ba sa'yo? Anong ginagawa mo? Nagulat si Gerald at patuloy na nagpupumiglas upang makawala sa yakap ni Jaiseline. Hindi. Hindi ako bibitaw. Gerald, hindi na kita papayag na tumakas ka pa sa akin. Mahal kita. Iniibig kitang tunay. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Niyakap ulit ni Jaiseline ng mahigpit si Gerald habang dinikit niya ang katawan niya sa katawan ni Gerald. Dim na ito. Nasaksihan na ni Gerald ang pag-ibig ni Xavier sa pera, kaya naisip niya na mailalayo siya sa lahat ng mga batang babae na mahilig sa pera sa hinaharap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas malala pa si Jaiseline kaysa kay Xavier. Oo, handa na ipagsapalaran ni Jaiseline ang lahat ngayon. Ang nakaraan ni Gerald at ang katotohanang hinihimok niya ang kotseng ito ngayon. Pinaniwala ito ni Jaiseline kaagad na sinabi ni Gerald na pagmamay-ari ng kotseng ito. Bakit? Ito ay dahil napakabilis gumana ng kanyang isipan. Hanggat inonekta niya ang mga tuldok sa pagitan ng kasalukuyang kotse Gerald at lahat ng nangyari sa nakaraan, magkakaroon ng kahulugan ang lahat ngayon. Bakit siya magdududa? Bilang karagdagan, alam ni Jaiseline na si Gerald ay ang uri ng tao na may isang malambot na puso lalo na pagdating sa mga kababaihan. Madali siyang mahilo at madaling susuko pagdating sa mga kababaihan. Nahuli na niya ang kahinaan ni Gerald. Ito ang dahilan kung bakit handa si Jaiseline na subukan ang kanyang kapalaran. Di mo nito. Huwag gawin ito, nakikiusap ako sa iyo. Nakakakuha na ako ng goosebumps. Sumabog na si Gerald sa malamig na pawis dahil sa labis na pagkabalisa sa pakiramdam. Hindi ko gagawin. Susunod ako sa iyo maliban kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Si Jaiseline ay patuloy na kumapit ng mahigpit sa kanya. Baliw? Baliw? Siya ay ganap na nabaliw. Si Gerald ay medyo walang awa habang gumagamit siya ng kaunting puwersa upang itulak si Jaiseline ng masigla bago siya sumakay sa kotse niya at hinampas ang pintuan ng kotse sa likuran niya bago isara ang pinto.
Plano niyang buhayin ang makina ng kotse at agad na mag-drive. Boom! Matapos marinig ang bahagyang ingay, napagtanto ni Gerald na talagang nakahiga si Jaislyn sa ibabaw ng kanyang hood ng kots. Nag-aalalang sigaw ni Gerald. "Hey! Jaislyn! Ano ang sinusubukan mong gawin?" "Gerald, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Bukod sa mayaman talaga, mayroon ka bang ibang pagkakakilanlan? Sabihin mo sa akin. Masasabi mo lang ba sa akin ang totoo?" O isa lang ang hinala sa isip ni Jaislyn sa ngayon. Iyon ay, ang napabalitang sobrang lihim na si Crawford mula sa Mayberry Commercial Street ay walang iba kundi si Gerald. Kung hindi man, bakit pa si Aiden sa nakaraan, ang kasalukuyang Jen, at maging si Zack mula sa Wayfair Mountain Entertainment ay magalang at magalang kay Gerald. Isinasaalang-alang ang lahat ng nangyari ngayon pati na rin ang sports car ngayon. Ang matalino at matalino na si Jaislyn ay nahuhulaan na ang totoo kahit gaano siya katanga. Ang kahangahangang at makapangyarihang Crawford ay walang iba kundi si Gerald. Nanginginig siya sa buong kaguluhan at talagang nais niyang malaman ang katotohanan. "Sinasabi ko sa iyo, wala akong alam tungkol kay Crawford, ngunit kung tatanggi kang umalis, tatapakan ko talaga ang akselerator. Huwag mag-alinlangan sa horsepower ng aking sasakyan. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis hanggat hindi mo aminin ito." DM na ito. Medyo nagalit si Gerald, at tinapakan talaga niya ang akselerator. Pasimpleng naapakan niya ito dahil takot siyang masaktan si Jaislyn, kaya't dali-dali niyang tinapakan ang preno pagkatapos. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang puwersa ng pagkawalang kilos at ang katunayan na ang kanyang gulong ay maiipit sa isang bato. Lumipad si Jaislyn mula sa sakyan at diretso itong nahulog sa lupa. DM. Balak lang sana ni Gerald na takutin siya, ngunit hindi inaasahan, isang aksidente ang nangyari. Binuksan ni Gerald ang pinto ng kotse niya at sumugod kay Jaislyn. Si Jaislyn ay tumama sa likod ng kanyang ulo sa lupa at wala siyang malay sa oras na ito. 2 beses na tinapik ni Gerald ang muka. "Jaislyn, huwag mo akong takutin. Ayos ka lang ba? Hindi ko talaga sinasadya na itapon ka ng ganyan." Hindi mapigilan ni Gerald na sisihin ang sarili. Ito ay sapagkat kahit na totoong kinamumuhian niya si Jaislyn at pakiramdam ay naisampal minsan sa kanyang malaking bibig, tiyak na hindi siya malupit o walang puso na nais na saktan si Jaislyn o maging sanhi ng pagkawala nito ng buhay. Kitang-kita ni Gerald ang masakit na ekspresyon ng mukha ni Jaislyn sa oras na ito. Dali-dali niya itong binuhat bago itinapon sa sakyan niya at tumungo kaagad sa ospital. Pinagpawisan si Gerald sa mga pangyayari na dinulot ni Jaislyn. Sa kabutihang palad, pagkatapos na ipadala siya sa ospital para sa isang diagnosis, napagtanto niya na tinamaan lang ang ulo ni Jaislyn at nawalan ng malay dahil dito. Magiging maayos din siya pagkatapos magpagaling ng ilang araw. "Gerald, huwag kang umalis. Mahal kita. Mark Crawford, huwag kang umalis. Mahal kita hanggang sa kamatayan." Kung ano-ano pa din ang sinasabi ni Jaislyn sa kanyang sarili habang siya ay nanatiling kumatos. Naasar si Gerald nang marinig ito. "Mahal mo ba talaga ako? Mahal mo lang ang pagkakakilanlan ni Mark Crawford." Pagkatapos ay binayaran ni Gerald ang mahal na medical expenses ni Jaislyn. Pagkatapos nito, nagmaneho siya patungong Mountain Top upang doon niya maiparada ang kanyang sakyan. Pagkaalis sa garahe, sasakay na lang sa taksi si Gerald at aalis na. Sa oras na ito, biglang napansin ni Gerald na may mali sa Mountain Top. Iyon ay upang sabihin, ang Mountain Top Villa ay napakamaliwanag na naiilawan sa sandaling ito. Ang estilo ng arkitektura ng villa mismo, ay mayroong isang sinaunang kagandahan dito. Sa oras na ito, habang lumalalim ang gabi, mukhang napakaganda at nagliliwanag ng maliwanag na ilaw. Ito ay simpleng kamangha-mangha. Gayunpaman, wala siya roon at hindi maglalakas loob si Rita na manirahan sa bila ng gaanong lantad. Sino kaya ito? Laking gulat ni Gerald. Sa gayon, nagpasya siyang umakyat at tingnan ang sarili. Pagdating niya sa pasukan ng bila, napagtanto niya na talagang may mga tao sa loob. Mayroong higit pa sa isang tao sa loob. Maraming mga kalalakihan at kababaihan, at ito ay buhay na buhay sa loob. Ito ay kakaiba. Sino sila, bakit sila nagdaos ng pista sa kanyang bahay? Nagkaroon din sila ng susi ng kanyang bahay. Lumakad ng medyo galit si Gerald at itinulak ang pagbukas ng pinto. Ang mga tao sa loob ay halatang gulat na gulat nang makita nilang lumitaw si Gerald,
at lahat sila ay nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Tungkol naman kay Gerald, nagtatakang tiningnan din niya ang mga kalalakihan at kababaihan na ito. Humph! Mayroong halos 12 ng kalalakihan at kababaihan sa loob ng villa. Ginawa na nilang pansamantalang bar ang gitna ng sala at puno ito ng iba't ibang pagkain at inumin. 12 ng tao ang umiinom at nasisiyahan sa kanilang sarili sa oras na ito. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Gerald na pamilyar sa kanya ang mga taong ito. Tiyak na hindi sila mula sa pangkat ng mga kaibigan ni Aiden, at tiyak na hindi nila siya kapatid ng Diyos, mga kaibigan ni Yoel. Ito ay kakaiba. Naroon pa rin ang 2 security guard na kalahati ng paakyat ng bundok. Kaya, paano napunta ang mga taong ito sa kanyang villa? DM nito. Sino ka? DM. Ito ba ay isang lugar kung saan ang isang ordinaryong tao na tulad mo ay makakapunta lamang? Pinagalitan siya ng isang batang lalaki habang nakasimangot. Diyos ko! Siya ay dapat maging isang nakakaawa na haltakan na narinig ang kapaligiran sa mountain top. Iyon ang dahilan kung bakit nais niyang pumunta rito upang bisitahin. Posible bang nagmula siya sa likuran ng bundok? Ay naku! Talagang mayroong lahat ng uri ng mga tao sa mundong ito. Maraming mga batang babae ang tumingin kay Gerald na may isang satirikal na mukha sa kanilang mga mukha. O ni Gerald ay hindi kailanman nagbigay ng anumang pansin sa kanyang sariling dressing. Naramdaman lamang niya na mahalaga na magsuot ng malinis at sariwang damit. Sa makatuwid, natural na palagi siyang tatanggihan saan man siya magpunta. Ang mga batang babae na dati nang nakakita ng matangkad, mayaman, at guwapong lalaki ay natural na hamakin siya. Kumunot ang noo ni Gerald habang gaanong nagtanong, gusto ko ring tanungin ka. Sino ang nagpasok sa inyong lahat dito? Isang kasinungalingan ang masasabi na hindi siya galit. Ang kanyang orihinal na hangarin sa pagbili ng villa na ito ay hindi dahil gusto niyang magpakitang gilas. Pasimple niyang nais na magkaroon ng isang lugar para sa kanyang sarili sa hinaharap. Ngunit ano ang nangyari ngayon? Ito ba ang palaruan nila? Isang batang babae na halatang lasing ang lumakad kay Gerald bago niya sinundot ang dibdib na hindi nag-iisa. Ang tono ng taong ito ay hindi magalang. Sa tingin mo ba may karapatan kang tanungin sa amin kung paano kami nakapasok? Kalimutan mo na, Lucille. Nakita na natin ang maraming tao tulad nito. Kung hindi kami binalaan ng paulit-ulit ni Silas na huwag maglagay ng anumang dugo sa Mountain Top Villa, pinalo ko na siya. Tawagin na lang natin ang mga security guard at ipadala siya sa istasyon ng pulisya ng direkta. O? Dapat namin siyang ipadala sa istasyon ng pulisya. Tulad ng pagsang-ayon ng lahat, nagsimula na silang tumawag kaagad sa telepono. Bakit ba kayo maingay? Sa mga sandaling iyon, bigla silang nakarinig ng boses ng isang batang lalaki mula sa balkonahe sa ikalawang palapag. Pagkatapos ng ilang sandali, may kasamang isang batang babae ang batang lalaki habang naglalakad sila ng mabagal pababa ng hagdan. Nasisiyahan ako sa tanawin dito. Hindi ba pwedeng manahimik ka kahit saglit lang? Talaga bang iniisip mo ang bahay mo to? Ang batang ito ay malinaw na ang pinuno ng mga tao. Bukod pa dito, walang pasintabi siyang pinapapagalitan sa mga sandaling ito. Agad na sumagot ang batang sumasaway kay Gerald habang nakangiti. Silas. Dahil lang sa may gumagawa ng gulo dito. Ang batang lalaki na nasisiyahan sa tanawin sa balkonahe ay walang iba kundi ang anak ni Michael, si Silas. Biglang napagtanto ni Gerald ang nangyayari. Tila binigay ni Michael ang susi ng kanyang bahay kay Silas. May nagkakagulo dito. Sino ang may lakas ng loob na gawin yon? Sawa na ba siyang mabuhay? Tanong ni Silas habang nakasimangot. Silas, siya yun. Siya yun. Kaagad pagkatapos, 5 o 6 na batang babae ang sunod-sunod na dumating bago nila hawakan si Gerald. Ito ay isang eksena na tila isang pangkat na mga walang alangan ang nahuli ng isang nanghihimasok. Pagkatapos nito, pilit nilang sinusubukang i-claim ang kredito para sa kanilang aksyon mula sa kanilang boss. Diretso nilang hinila si Gerald sa harap ni Silas. Tungkol naman sa batang babae na kanina pa nakatayo sa likuran ni Silas, humigpit ang ekspresyon ng kanyang mukha matapos niyang makita ng malinaw ang mukha ni Gerald. Gerald, ikaw yun? Halatang labis siyang nagulat. Nakatutok si Gerald sa pagtingin kay Silas at hindi man lang siya napansin. Sa makatuwid, siya ay nagkaroon din ng isang guluhang hitsura sa kanyang mukha nang makita siya. Alice?
Matapos ang sorpresa ay sumunod kaagad ang panunuya. Gerald, paano ka umakyat dito? Umakyat ka ba dito dahil gusto mong makita at maranasan ang kagandahan ng Mountaintop Villa? Ang kaganapan na ito ay nakaplano na ngayon. Sa totoo lang, ilang oras na ang nakakalipas, ang balita na ang isang mayamang tagapagmana ay bumili ng Mountaintop Villa para sa $120 milyong ay naikakalat sa internet. Narinig na siguro ni Alice at ng iba pa ang tungkol sa Mountaintop Villa. Gayunpaman, hindi nila maaring managinip tungkol dito kahit na talagang nais nilang tingnan ang lugar na ito. Ito ay isang tunay na napakagandang lokasyon. Gayunpaman, natuklasan ni Alice na kahit ang imposible ay tila posible matapos niyang makilala si Silas. Nang sinabi ni Silas sa lahat na mayroon siyang mga susi sa Mountaintop Villa ngayon, wala namang naniwala sa kanya. Napanganga lamang ang lahat ng hawak niya ang susi sa kanyang sariling kamay. Napagkasunduan din na pupunta dito sina Jaden at Jaislyn. Gayunpaman, wala pa ring balita mula kay Jaden mula pa nung hapon. Bukod dito, nakapatay na ang cellphone ni Jaislyn. Medyo naging awkward ito kay Alice dahil nag-iisa lang siya. Sa kabutihang palad, sinamahan siya ni sila sa buong magdamag. Habang tinitingnan niya ang tanawin sa di kalayuan mula sa balkonahe ngayon lamang, natanto ni Alice kung ano ang ibig sabihin na maging higit sa lahat. Kaya, sa oras na ito, ang tinig ni Alice ay may isang nakakatawang tono dito. Wala na siyang uri ng paghihiganti na naramdaman niya laban kay Gerald bago ito. Ano ang naroon upang gumanti laban sa isang tulad nito? Alice, kilala mo ba ang taong ito? Paano mo siya makitungo? Malinaw na mas mababa ang tingin ni Silas kay Gerald, at mahinang ngiti siya sa oras na ito. Hilingin mo siyang umalis. Ayokong makita ang ganitong uri ng tao sa isang magandang kapaligiran. Matapos niyang magsalita, sumulyap si Alice kay Gerald bago siya muling naglakad pabalik. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng hipag? Hiniling niya sa iyo na umalis. Mawala. Bago pa masabi si Gerald, naitulak na siya palabas ng bila ng isang grupo ng mga batang babae, bago nila sinara ang pintuan sa likuran niya. Pinakiramdaman nito si Gerald ng labis na galit. Una, napahiya siya at pinagtawanan ng pangkat ng mga batang babae. Pagkatapos nito, ininsulto siya ni Alice. At sa wakas, tinanong nila siya na mawala. Talagang tinatrato nila siya tulad ng isang biro dahil lamang sa hindi niya ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi na nahawak o natiis ni Gerald ang dating galit na nararamdaman kasama na ang galit na nararamdaman ngayon. Sa makatuwid, inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan sina Rita at Michael, sunod-sunod. Tinawagan ni Gerald sina Michael at Rita, ngunit wala siyang masyadong sinabi. Sinabi niya lang sa kanila na pumunta at tingnan ang Mountaintop Villa. Pagkatapos nito, binabanan niya kaagad ang telepono. Para sa mga nangyari ngayon lang, nagkaroon ng kagustuhan si Gerald na magkaroon ng isang show doon sa kanila. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, ang dahilan kung bakit paulit-ulit nakaranas ng paghihirap si Alice ay dahil din sa kanya. Sa madaling sabi, palagi itong may kinalaman sa kanya. Siya ang naglabas ng video ni Quinton at ng kanyang stepmother. Talagang nagkaroon ito ng epekto kay Alice at lalo itong lumala. Pagkatapos nito, ginawa niyang katatawanan si Alice. Bagaman hindi niya alam kung paano siya tratuhin ni Silas ngayon, masasabi ni Gerald na tila nasiyahan siya. Sa makatuwid, medyo gumaan din ang pakiramdam ni Gerald. Kung ganito ang nangyari, hindi ba hinayaan ni Gerald na payagan lamang ang bagay na ito sa halip na tawagan si Michael? Hindi. Medyo makasarili pa rin si Gerald. Napakaganda ni Alice, at parang magpapalipas ng gabi kasama ang ibang lalaki ngayong gabi. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting hindi komportable. Bagaman hindi niya ginusto ang Alice, hindi siya maganda ang pakiramdam dito. Bukod, ito ay ang kanyang sariling bahay. Hindi niya ito basta-basta napakawalan ng ganoon kapag itinapon siya ng isang pangkat ng mga tagalabas sa kanyang sariling bahay. Bumaba si Gerald sa bundok at naghanda ng umalis. Gino. Crawford. Nagkataon na dumating na si Rita na nagmamadali. Alam na niya kung ano ang nangyayari nang makita niya ang mga maliwanag na ilaw na nagniningning mula sa villa kahit na malayo. Paano posibleng hindi kinakabahan si Rita? Gino. Crawford. G. Crawford. Gayunpaman, tuluyan na siyang hindi pinansin ni Gerald. Sa halip, simpleng lumakad siya sa gilid ng kalsada bago huminto sa isang taksi at direktang umalis. Ah! Tapos na? Kinakabahan na bulalas ni Rita.
Sa katunayan, alam na ni Rita na ang pangkat ng mga mag-aaral na ito ay pupunta sa villa upang maglaro sapagkat sinabi na sa kanya ni Mikael ng maaga. Orihinal na hindi sumang-ayon si Rita sa usaping ito. Gayunpaman, si Mikael ay pinupuri ni Crawford para sa kanyang trabaho sa oras na ito. Bukod dito, ang kanyang hindi karapat-dapat na anak na lalaki ay patuloy na sinisira siya ng walang tigil. Hindi magiging problema para sa kanya na payagan ang kanyang anak na umakyat sa mountaintop villa upang magkaroon lamang ng pagtingin, tama ba? Pagkatapos ng lahat, maging ang anak ng kanyang nasasakupan na si Aiden, ay nagpunta upang maglaro sa mountaintop villa dati. Iyon ang dahilan kung bakit pumayag si Mikael na ibigay ang susi ng villa house kay Silas. Plano lamang niyang hayaan siyang umakyat sa mountaintop villa upang tumingin muna bago bumaba kaagad. Sa makatuwid, si Rita ay hindi man lang binigay sa puso. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Rita na makaramdam ng kaunting pagkabalisa dahil hindi siya pinansin ni Gerald ngayon lang. Sa oras na ito, mabilis siyang sumugod sa bundok. Oh! Nandito na si Miss Rita. Lahat tahimik. Alice, ipapakilala ko sa iyo si Miss Rita. Siya ang personal na kasambahay ng Mountaintop Villa. Isa rin siya sa paboritong tauhan ni Crawford tulad ng aking ama. Si Silas ay may isang basong alak sa kanyang kamay, at hinawakan niya ang kamay ni Alice habang dinadala siya kay Rita. Ito ang lahat ng mga taong nagtatrabaho para kay Crawford. Sa makatuwid, alam din ni Silas ang marami sa kanila, tulad ng Aiden, Joel, at mga malalaking boss ng maraming mga establishmento sa Mayberry Commercial Street. Kahit na siya ay naging ninong ni Jan. Sa makatuwid, natural din siyang pamilyar kay Rita. Hello, Miss Rita. Si Rita ay tuluyan ng walang imik. Bakit ang saya mo? Silas, alam mo bang nagdulot ka ng matinding kapahamakan sa oras na ito? Pagkalabas na ng kanyang mga salita, naging tahimik ang villa. Pinatay din kaagad ang musika. Natigilan si Silas at tinanong niya, isang kakilakilabot na sakuna. Anong sakuna ang aking idinulot? Inilagay ni Rita ang kanyang kamay sa noo, habang sinabi niya, hayaan mong tanungin kita, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na mag-host ng isang pagdiriwang sa Mountaintop Villa? Hindi mo ba dapat tingnan ang lugar at umalis ka agad pagkatapos? Tiwala namang sumagot si Silas, hehe. Ayos lang. Sinabi sa akin ng aking ama na si Crawford ay nasa North Bay, at hindi siya babalik dito ngayong gabi. Bukod dito, siguradong ibabalik ko ang villa sa orihinal nitong estado bukas. Malamig na tumugon si Rita, North Bay my ass. May sasabihin ako sa iyo, Silas. Nandito lang si Crawford ngayon. Naniniwala akong tumawag din si Crawford sa iyong ama. Dapat handa kang ipaliwanag ang mga bagay sa iyong ama sa paglaon. Ano? Narito si Crawford. Lalong naguluhan si Silas. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na wala si Crawford dito at wala siya sa North Bay. Natulala din si Alice. Paano niya maaaring hindi alam kung narito si Crawford? Kailan nagkaroon ng hitsura ang sinumang Crawford? Miss Rita, hindi ka ba masyadong nagpapagulo? Hindi namin nakita si Crawford, isang kalunos-lunos lang na jerk na nandito lang. Hahaha. Hinabol na natin ang nakalulungkot na jerk na iyon pababa ng bundok ngayon lang. Oo, Miss Rita, nais din naming bigyan ka ng isang mungkahi. Hindi ka dapat maghintay ng 3 araw bago ipadala ang buong pangkat ng seguridad dito. Ang pangkat ng seguridad ay dapat na nagtatrabaho ng buong lakas ngayon. Ang mga batang babae lahat ay nagkwentuhan, sunod-sunod. Hindi nagpatuloy si Rita na sagutin ang kanilang mga katanungan. Tungkol sa mga gawain ni Crawford, halata na kaunti lang ang alam ni Silas tungkol sa kanya. Sa makatuwid, alam niya na magiging problema pa para sa kanya kung magsasabi siya ng impormasyon tungkol kay Crawford. Pasimple siyang umiling habang agad na bumaba mula sa villa. Nagsalita si Silas habang nakakunot ang noo, ano ang nangyari kay Miss Rita ngayon? Bakit niya sinabi na nagpunta dito si Crawford? Kung pumunta talaga si Crawford dito, sa malamang si Dad. Ngunit sa oras na ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot ni Silas ang telepono ng may ngiti sa labi. Dad! Huwag mo akong sigawan, Dad. Ikaw ang aking ama. Patuloy na nagsusumigaw si Mikael sa kabilang linya at rinig na hinihingal siya. Pagkatapos nito, pareho silang nagpatuloy sa pagsasalita. Sa mga sandaling iyon, unti-unti nang nawala ang ngiti sa mukha ni Silas, namutla na ang kanyang mukha. Sa huli, binaba na lang ni Mikael ang telepono. Silas, ano ang nangyari?
Tanong ni Alice dahil gulong-gulo din ang kanyang isip. Wala na. Wala na ang lahat. Sinabi sa akin ni Dad na maaring nagpunta talaga dito si Mark Crawford. At saka, partikular na tinawag ni Mark Crawford si Dad at si Miss Rita upang tanungin siya tungkol sa sitwasyon dito. Sigurado puputulan na ako ng paa. Wala na. Patay ako. Inihagis ni Silas ang kanyang cellphone sa lupa dahil sa takot. Halatang takot na takot siya sa kanyang ama. Alam niyang naging masama na ang mga bagay batay sa kasalukuyang tono ng boses ng kanyang ama. Ano? Si Crawford ay totoong nandito. Hindi mapigilan ni Alice na manginig ng hindi mapigilan. Tulad ng nabanggit lamang ng mga batang babae, sa buong kaganapan, wala nang iba pa na nandito bukod sa nakalulungkot na haltak na iyon, Gerald. Tama yan. Biglang napagtanto ni Alice. Gerald, hindi ba ang apelyido ni Gerald na Crawford din? Talagang mas mayaman siya kumpara sa nakaraan. Bukod dito, kung naidagdag mo lamang ang marangal, Mister, sa harap ng kanyang apelyido, magiging G. Crawford. Ano? Paano ito possible? Naramdaman ni Alice na ang kanyang isip ay isang kumpletong blanko. Sa totoo lang, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon si Alice ng ilang hinala tungkol sa pagkakakilanlan ni Gerald. Gayunpaman, ang lahat ay palaging maulap at walang matatag na katibayan sa nakaraan. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalapit sa katotohanan kaysa dito. Umakyat si Gerald sa bundok, at umalis na siya sa bundok matapos niyang pagyaitin siya. Pagkatapos nito, si Rita at Michael ay naengganyo sa sitwasyon halos kaagad. Bukod dito, sinabi pa nila na si Crawford ay narito na. Sa oras na ito, napuno ng pag-aalinlangan si Alice habang iniisip niya ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Gerald noong nakaraan. Kung naisip niya na si Gerald ay si Crawford. Kung gayon, ang lahat ay may katuturan. Impossible. Ito ay ganap na imposible. Paano siya maaring maging Crawford? Paano siya magiging Crawford? Naramdaman ni Alice na parang babagsak na siya. Kung si Gerald ay talagang Crawford, gugustuhin ni Alice na tumalon mula sa tuktok ng bundok at mahulog sa kanyang kamatayan ngayon. Talaga bang napalampas niya ang mahusay na oportunidad na ito mula pa sa simula? Hindi niya ito matatanggap. Napakamot ng ulo si Silas bago sinabi, sige, lahat. Dapat nating ihinto ang paghuhula ngayon. Paano maaring ang taong iyon ay si Crawford? Bukod, paano magiging napakababang kinig Crawford? Karamihan, ang taong ito ay isang stalker na nagpunta dito upang mga siwa ng mga bagay, at iniulat niya kung ano ang nakita niya dito ngayon. Makinig lang muna sa mga tagubilin ko. Lilinisan natin ang eksena, at pagkatapos, iiwan namin ang bundok sa lalong madaling panahon. Kung hindi man, papatayin talaga ako ng aking ama pagdating niya dito. Nagmamadaling bilin sila Silas. Sumang-ayon ang lahat sa kanya. Kasama rito si Alice na sumang-ayon na si Gerald ay marahil isang stalker lamang. Ito ay dahil alam niyang hindi magsisinungaling sa kanya si Silas. Ang misteryosong Crawford ay palaging nasa North Bay. Matapos nilang malinis, ang lahat ay sumugod sa garahe, lahat ay handa na sumakay sa kanilang mga kotse at magmaneho. Ski! 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 Gayunpaman, pagkatapos ng pagbaba ng bundok, nakita nila ang cool na Lamborghini Reventon sports car na nakapark sa garahe, at lahat sila ay nasilaw. Nagulat ang lahat na nagtanong, kaninong sasakyan ito? Silas, iyo ba ito? Paano ito magiging akin? Ang aking sasakyan ay isang Ferrari. Kaninong kotse ito? Napakakaunting mga tao sa Mayberry City ang nagmamaneho ng ganitong klaseng sports car. Ang lahat ay tuliro. Tungkol kay Alice, kahit na ang kanyang puso ay naayos na ng una, ang kanyang emosyon ay nasa buong lugar muli nang makita niya ang kotse sa oras na ito. Hindi. Makapaniwalang bulong ni Alice, alam ko ang mga pinagmulan ng kotseng ito. Alam mo? Nagtatakang tanong ni Silas at ng iba pa. Oo. Sagot ni Alice at kita na siguradong sigurado siya. Patuloy niya, itong luxury sports car na napark sa maliit na park malapit sa Mayberry University. Mayroon ding mga sabi-sabi na ang kotseng ito ay binili ni Mark Crawford. Pagkatapos, may mga sabi-sabi na ang kotseng ito ay binili ng isang misteryosong local tycoon na nagngangalang Ordinary Man, na isa ding estudyante sa Department of Language and Literature sa aming universidad. May ilan din na nagsabi na online nickname ni Mark Crow ang Ordinary Man. Kung sakali, dapat nakapark ang kotseng ito sa aming school.
Bakit dito ipaparada ni Ordinary Man ang kanyang sasakyan? Ito ang villa na binili ni Mer Crawford. Napasimangot si Alice at hindi makapaniwala. Magagawang maniwala ng iba na si Gerald si Mer Crawford at wala itong magiging kahulugan sa kanila. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Alice. Nagsimulang matakot si Alice. Nakaramdam ng matinding takot si Alice. Nang siya ay nasa villa pa lamang ngayon, pinapapasok niya ang kanyang utak upang malaman kung paano niya maalis si Gerald mula sa ekwasyon na ito. Kailangan niya lamang ng isang dahilan upang maiwasan ang katotohanan ito, at sa wakas ay nakabuo si Silas ng isang dahilan para doon. Gayunpaman, paano maipapaliwanag ang mga bagay ngayon? Ang kots ng ordinaryong tao ay nakapark dito, at napapabalitang siya si Crawford. Ngayon, halos tiyak na sigurado na ang ordinaryong tao ay tunay na Crawford. Nabanggit na ni Rita na narito si Crawford. Ang nag-iisang ibang tao na nandito sa buong gabi ay walang iba kundi si Gerald. Ang lokal na mahiyain, Ordinary Man, ay mula sa kagawaran ng wika at panitikan, at si Gerald ay nagmula rin sa kagawaran ng wika at panitikan. Ramdam ni Alice na mabilis na tumaas ang paghinga. Bakit? Bakit parang ang lahat ay tumuturo sa katotohanang si Gerald talaga ang misteryosong Crawford? Huminga ng malalim si Silas bago niya ibigay ang kanyang mga tagubilin. Naku, parang ang bata mula sa mas maaga ay mayroon ding sariling background. Kahit papaano, lahat dapat makinig sa akin. Itago mo lang kapag nakita mo siya sa hinaharap at kung hindi mo maitago, maging magalang ka lang sa kanya. Napakatapang niya, ngunit isang konsepto lamang ang tinanggap niya mula pa noong bata siya. Dapat niyang maging maingat sa paghawak ng mga bagay na naugnay sa pamilyang Crawford. Ito ang kaso ngayon. Bagaman hindi niya alam kung sino si Gerald, tratuhin lang niya siya ng pangkaraniwang paggalang at respeto mula ngayon at hanggang ngayon. Hindi ba magiging maayos ang lahat noon? Matapos niyang magsalita, tumingin si Silas kay Alice bago niya sinabi, Alice, dapat mo ring itigil ang pag-iisip tungkol sa bagay na ito. Sa bagay, pakinggan mo ako. Maging magalang kay Gerald kapag nakita mo siya sa hinaharap. Ano ang big deal? Maaari ka ring humingi ng tawad sa kanya para sa lahat ng nangyari ngayon. Maging magalang. Humingi ka ng tawad sa kanya. Bakit ako hihingi ng paumanhin o magalang sa kanya? Silas, ikaw ay anak ng boss ng Mayberry Commercial Street. Bakit ka takot kay Gerald? Hindi mo ba sinabi na tatanggalin mo at magtuturo ng aral sa sinumang hindi ka nais-nais sa aking mga mata? Sa tingin ko ay hindi ka aya-aya sa aking mga mata si Gerald. Nais kong turuan mo siya ng isang aralin at tanggalin siya sa aking ngalan. Hanggat gagawin mo iyan, magiging iyo ako mula ngayon. Sagot ni Alice habang tumatalon siya. Ito ay dahil hindi niya matanggap ang katotohanang ang mga Silas na naramdaman niyang makapangyarihan sa lahat ay talagang pumayag kay Gerald. Hindi ba nangangahulugan ito na mas mahusay si Gerald kaysa kay Silas noon? Dahil si Gerald ay isang taong kinamumuhian niya, kailangan niyang palaging isang scumbag. Tiyak na hindi ito matatanggap ni Alice kung nakakuha ng magandang reputasyon si Gerald. Kaya, siya ay sumisigaw tulad ng isang baliw na tao sa ngayon. Damn it! Alice, baliw ka ba? Sumagot si Silas sa isang medyo hindi ka nais-nais na pamamaraan. Bagaman ang kondisyon na inalok ni Alice ay talagang kaakit-akit at kahit na palagi siyang isang romantiko na napakasadya, hindi siya bobo. Ang Gerald na ito ay malamang na si Crawford at nais pa rin niyang turuan niya ng leksyon si Gerald. Baka hindi niya rin mapanatili ang kanyang sariling dila kung isinumpa niya siya. Iiyak na sana si Alice habang sumisigaw, wala akong pakialam. Si Gerald ay hindi maaring maging Guy Crawford. Hindi mo ba sinabi na stalker lang siya? Paano siya maaring maging Guy Crawford? Paano ito magiging posible? Bukod dito, palagi siyang naging tanyag bilang nakakaawa na tagal sa aming paaralan. Naguluhan din si Silas. Sa mga sandaling ito, biglang nagring ang cellphone ni Silas. Pagkakita niya sa pangalan ng caller ID, sinagot niya agad ang tawag at kita ang galit sa kanyang mukha. Binuksan niya ang speaker sa kanyang cellphone nang walang pag-aalangan. Ski! Jaden, nasaan ka? Hindi ba't pumayag ka na pumunta sa Mountain Top Villa kasama si Jaislyn ngayong gabi? Bakit? Nag-check-in ba kayo? Tanong ni Silas habang minumura siya. Wag na natin pag-usapan ang bagay na yon, Silas. Gumawa ako ng isang malaking gulo ngayon at binugbog ako ng aking ama hanggang sa malapit na akong mamatay. Katatapos lang mag-apply ng gamot ni mama para akin.
Ano? Sobrang spoiled ka ni Tito Scott at lagi kanyang pinagbibigyan, pero nagawa niyang bugbugin ka ngayon. May ginagawa ka ba na sobrang masama o may ginawa ka na masama sa Crawford family? Hindi ko alam kung sino ang pinukaw ko ngayon. Gayunpaman, paano ko maaring masaktan ang pamilya Crawford? Hindi ako tanga. Upang sabihin sa iyo ang totoo, simpleng nagkasalungatan ako sa ilan sa mga lalaki mula sa kagawaran ng wika at panitikan ngayon. Alam mo bang sinaktan din ako ni Jane dahil lang sa nasaktan ko ang isang tumawag kay Benjamin Langdon mula sa kagawaran ng wika at panitikan. Alam din ni Jaislyn kung sino siya. Ski. Benjamin Langdon. Bakit hindi ko pa siya narinig dati? Pinagtripan ka ni Jan dahil sa kanya. Hindi mapigilan ni Silas na makaramdam ng kaunting pagkalito. Ano ang nangyayari ngayon? Sandali lang. Sino ang sinasabi mo, Benjamin? Sigurado ka bang kilala rin sila ni Jaislyn? Ang mga salitang ito ay medyo nanginginig ang katawan ni Alice. Napasandal siya habang nagsasalita sa telepono. Nga pala, Alice, dapat kilala mo rin sila. Ang babaeng iyon, si Jaislyn, ay nagsabi sa akin na madalas kang nakikisalamuha sa mga tao mula sa kanilang dormitoryo. Ano ang background ni Benjamin? DM na ito. Siya ay napakalakas. Sa gayon, kung ito ang kaparehong Benjamin na kilala ko, kung gayon alam kong tiyak na siya ay isang kalunos-lunos lang na wala talagang pera o kapangyarihan. Paano siya maaaring maging sanhi ng isang napakalaking sensasyon? Sinong nagsabing hindi? Sinuri ko ulit ito. Si Benjamin ay wala ring pinagmulan at ang kanyang pamilya ay talagang nagdurusa upang mabuhay sila. Ang tanging mabuting bagay lamang sa kanilang pamilya ay mayroong isang tao na talagang napakahusay sa mga sibil na pagsusuri noong nakaraan. Yun lang. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ako binubugbog ng aking ama ng ganito. Inimbestigahan pa ni Jayden at binago ang buong background ng pamilya at kasaysayan ni Benjamin nang maramdaman niya na ang mga bagay ay hindi masyadong malinaw. Tumigil si Alice sa oras na ito. Parang may naisip siya. Ayaw niyang magtanong tungkol sa taong iyon, ngunit hindi niya ito mapigilan. Taimtim na tinanong ni Alice, Jayden, hayaan mo akong may itanong sa iyo. Mayroon bang isang lalaki na nagngangalang Gerald sa tabi ni Benjamin ngayon? Diemet. Paano mo nalaman? Oo, may isang lalaki na sumusunod sa kanya na nagngangalang Gerald, at tila siya ay isa sa mga kakulangan ni Benjamin. Sa palagay ko ang booking para sa hotel at restaurant ay pawang ginawa ng lalaking iyon na nagngangalang Gerald. Dinampot pa niya ang isang bot ng serbesa at dinurog ito diretso sa ulo ng pinsan ko. Gayunpaman, parang kilala niya talaga si Jan. Sumagot si Jayden, puno ng pag-aalinlangan. Oo naman, siya na ulit ito. Nagulat ulit si Alice. Ano bang pinagsasabi ni Jayden? Ano siglang doon? Paano posible si Gerald na maging tagapag-alaga niya? Malamang na si Gerald ang maalamat na Crawford ng Mayberry City. Ang Crawford na mayroong hindi mabilang na mga assets. DM nito. Tila parang hindi talaga tayo dapat nakikipag-usap sa lalaking nagngangalang Gerald. Dapat pa nga tayo humingi ng tawad sa kanya sa susunod na makita natin siya. Kung hindi man, talagang gagawin tayo kung siya ay si Crawford. Sa kabutihang palad, wala akong sinabing malupit kay Gerald ngayon lang. Napakaamo ko din ang sinundot ko siya sa dibdib. Maraming batang babae ang namumutla sa takot. Simpleng tumango lamang si Silas bilang tugon. Labis na hindi nasisiyahan si Alice nang makita niyang nagulat ang lahat dahil kay Gerald. Nagsimula siyang tumawa ng malakas habang sinabi niya, hahaha. Lahat kayo mga duwag. Tayong lahat ay totoong mga duwag. Ang isang kalunos-lunos na haltak tulad ni Gerald ay maaring makatakot sa iyo ng ganito. Well, lahat kayo kinikilabutan sa kanya, di ba? Hindi naman ako natatakot sa kanya. Ano ang galing ni Gerald? Hindi ako naniniwala na si Gerald talaga si Crawford. Si Gerald ay isang kalokohan at tanga lang. Mahigpit na kinuyom ni Alice ang mga kamao hanggang sa humuhukay ng malalim ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad. Hindi talaga siya kumbinsido, at talagang hindi siya komportable. Bakit ang lahat ng mga taong mataas na ranggo na ito ay takot kay Gerald? Pag-usapan natin ang tungkol kay Gerald. Bumalik na siya sa kanyang dormitory upang matulog. Kaya't, hindi man siya maabala na magtanong kung ano ang gagawin ni Mikael upang harapin ang bagay na ito, at natutulog siya hanggang sa madaling araw. Mabuti na lang ang pakiramdam ni Gerald nang magising kinabukasan.
Noon lang niya naisip si Jaislyn. Kung sa bagay, siya ang naging sanhi ng aksidente. Kaya, hindi ba dapat niyang malaman kung gising na siya? Hindi nagmaneho si Gerald. Sa halip, sumakay na lang siya ng taksi papunta sa ospital. Si Jaislyn ay inilagay sa isang espesyal na VIP ward. Pagdating ni Gerald sa ward, napakatahimik ng kapaligiran. Labas. Lumabas lahat kayo. Hindi ko tatanggapin ang inyong pagsusuri hanggat di ko nakikita ang sumagip sa akin. Labas. Hindi inaasahan, pagdating ni Gerald sa pintuan ng ward, narinig niya ang sigaw ni Jaislyn habang umiinit ang kanyang ulo. Isang grupo ng mga senior na doktor at nurse ang pinalabas niya sa ward. Oh? Napakasama ng ugali ng Miss Lake na ito. Hindi niya kami pinayagang suriin siya. Paano kung lumala ang kanyang kalagayan dahil dito? Oh? Paano natin ito ipapaliwanag? Maraming mga nurse ang nag-aalala. Nang sila ay lumingon, nakita nila si Gerald na naglalakad papunta sa kanila na may dalang mga prutas at regalo sa kanyang kamay. Kumusta, G. Crawford? Narito ka na sa wakas. Ang pasyente ay nagsusumite upang makita ka sa lalong madaling paggising. Maraming magagaling na nurse ang lumapit agad kay Gerald. Ito ay dahil naging napakahusay ni Gerald pagdating sa ospital sa kanyang Lamborghini Kamakalawa. Sa makatuwid, ang mga magagandang nurse na ito ay natural na nagbigay ng pansin kay Gerald, at lahat sila ay tinukoy bilang Crawford sa isang magalang na pamamaraan. Mahinang tumango si Gerald sa grupo ng mga nurse bago niya tinanong ang isang nasa edad na dumadating na doktor na pinangalan ng si Drs tungkol sa kalagayan ni Jaislyn. Oh, Drzizi, kailan nagising si Jaislyn? Kamusta siya? Agad na lumiwanag ang mga mata ni Drzic kaagad pagkakita niya kay Gerald. Pagkatapos nito, winagayway niya ng bahagya ang kanyang kamay habang sininyasan niya ang mga nurse na umalis muna. Kumusta, G. Crawford? Ang pasyente ay nagdusa lamang ng isang bahagyang pagkakalog ng utak na hindi isang pangunahing problema. Binigyan din namin siya ng ilang gamot, at nawala na sa kanya ang halos kalahating buwan na halaga ng kanyang memorya ngayon. Sagot ni Drziz habang ngumiti siya ng mahina. Parang alam na niya ang tungkol sa pagkatao ni Gerald. Ginawa nitong medyo tuliro si Gerald. Matapos ipadala dito si Jaislyn kahapon, tinawagan niya si Zach at hiniling sa kanya na ayusin ang ward at espesyal na pangangalaga kay Jaislyn sa ospital. Gayunpaman, hindi niya kailanman hiniling kay Zach na bigyan si Jaislyn ng amnesia. Hindi na kailangan pang isipin ito ni Gerald upang malaman na tumawag na si Zach sa ospital upang gawin ang lahat ng kinakailangang kaayusan matapos ang tawag sa kanya. Hindi lamang niya inayos ang VIP ward at mga espesyal na kawani ng medikal na bantayan si Jaislyn, ngunit inatasan din niya ang doktor na tiyakin na hindi maalala ni Jaislyn ang lahat ng nangyari. Si Zach ay talagang napakamaalalahanin at maselan. Nakangiting mapangiti lang si Gerald sa sarili. Gayunpaman, ito ay perpekto din ito ay magiging mas mabigat para sa kanya sa hinaharap. Sige. Magkakagulo ako sa iyo sa bagay na ito. Gantimpalaan kita ng malaki sa hinaharap. Papasok ako at makikita ko muna siya. Okay, Crawford. Tinulak ni Gerald ang pinto ng ward na bukas. Mawala ka. Sinabi ko na sa iyo, Ski. Gerald, bakit ka nandito? Kumuha na si Jaislyn ng isang basong tubig at ihahagis na sana, ngunit natigilan siya nang makita niya si Gerald na papasok sa ward sa oras na ito. Sa totoo lang, mula nang siya ay magising sa isang pagkasindak kagabi, napuno siya ng mga pag-aalinlangan. Sinimulan na niyang magpalabas at magpakita ng napakasamang init ng ulo nang mapansin niya ang maingat at magalang na ugali na mayroon sa kanya ang mga tauhan ng medikal. Noong una, tinanong sila ni Jaislyn kung paano siya napunta sa ospital. Sinabi sa kanya ng doktor na isang mayaman ang nagdala sa kanya rito, at inayos pa niya na manatili ito sa VIP ward. Nang sabik na tanungin ni Jaislyn ang tungkol sa pagkakakilanlan ng mayaman, tumanggi na sabihin ang mga doktor. Bukod dito, ang lahat ay magalang at magalang kay Jaislyn. Iyon ang dahilan kung bakit naglakas loob si Jaislyn na kumilos ng walang prinsipyo ngayon lang. Gayunpaman, hindi talaga niya inaasahan na makikita niya si Gerald. Mukhang mas maganda ang pakiramdam mo batay sa iyong boses. Inilapag ni Gerald sa kanyang kamay ang bag ng mga prutas bago siya umupo. Diyos ko! Gerald, bakit ka nandito? Teka lang, huwag sabihin sa akin na ikaw ang nagligtas sa akin. Pero ano ang nangyari sa akin? Bakit wala akong maalala? Nagtatakang tanong ni Jaislyn.
Sumagot si Gerald na hindi man lang nahihiya, "Oo, iniligtas kita." Kung ano ang nangyari, masyado kang mabilis naglalakad sa campus at bigla kang natisod dahil sa isang bato pagkatapos ay tumama ang iyong ulo sa isa pang bato. Ako ang nagligtas at nagdala sa iyo sa ospital. Ah! Iyon pala ang nangyari. Ehem. Ehem. Dismayadong sagot ni Jaislyn. Natawa si Gerald nang tanungin niya, bakit parang nalungkot ka nang malaman na ako ang nagligtas sa iyo? Humph. Siyempre yun ang nangyari. Inakala ko na nabangga ako ng kotse, at ito ay isang mamahaling kotse. Ang may-ari ng marangyang kotse ay napakagwapo. Dagdag pa dito, mas makakabuti kung umulan kagabi. Sumugod ang gwapong lalaki at umupo sa aking tabi bago niya ako niyakap at mahinang tinapik ang aking pisngi habang nag-aalalang tinaning, "Miss, okay ka lang ba?" Nang makita niya na nasa koma siya, inakbayan siya ng mayaman at gwapong binata habang isinugod siya sa ospital sa sakyan. Pagkatapos nito, bibisitahin niya siya kasama ang isang bungkus ng masasarap na prutas, at magbabalat din siya ng ilang mga mansanas para sa kanya. Pagkatapos isasama niya siya sa pamamasyal sa parke. Matapos ang pagsasama ng higit sa kalahating buwan, silang dalawa ay biglang umibig. Siya ay umibig sa kanya, at siya ay lumuhod at imungkahi sa kanya sa isang mabituon na gabi. Tungkol sa panukala sa kasal, bibigyan niya ng ilaw ang kalangitan gamit ang mga paputok at baybayin ang mga salitang "Mahal kita." Jaislyn, mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Handa akong gamitin ang lahat na mayroon ako kapalit ng iyong buhay na kaligayahan. Oo? Oo? Pagkatapos, pareho silang magsisimulang maghalikan sa romantikong gabing ito. Sa kalagitnaan ng halik, binuksan ni Jaislyn ang kanyang mga mata. Diim na ito. Gerald. Kaya, naiisip ng lahat ang kalooban ni Jaislyn at kung ano ang nararamdaman niya sa oras na ito. Hoy! Hoy! Bakit mo hinahawakan ang kamay ko? May tinatanong ako sa'yo. Nabigo ka ba na ako ang nagligtas sa iyo? Hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapait nang makita ang tulala sa mukha ni Jaislyn. Ah! Ako! Hindi ako! Sa gayon, Gerald, ikaw ay talagang matangkad, at hindi ka ganoon masama ang hitsura. Sa katunayan, basta magsuot ka ng magagandang damit at magbihis ng maayos, magiging guwapong-guwapo ka rin. Ngayon, pagkatapos manalo ng loto, mayaman ka rin at mayroong ilang mga koneksyon. Kaya, may tuturing kang isang matangkad, mayaman at guwapong lalaki. Gayunpaman, malayo ka pa rin sa mga talagang mayaman, makapangyarihan at guwapo. Hindi ko alam kung bakit ganito. Marahil ito ay ang ugali mo lang. Nagsimulang magreklamo si Jaislyn, "Humph. Akala ko ito ay isang matangkad, mayaman at guwapong tao na nagligtas sa akin, ngunit hulaan ko, hindi ka rin masyadong masama." Alam ni Jaislyn na medyo mayaman din si Gerald. Bagaman posible na siya ay isang gigolo na kasintahan ng iba, ayos lang basta may pera siya. Maaari niyang subukan ang kanyang makakaya upang makuha ang kanyang mga kamay sa kanyang pera. Maaaring sabihin ni Gerald na ang kasalukuyang memorya ni Jaislyn ay sa sandaling hindi naintindihan ni Alice ang kanyang hangarin sa kanyang kagawaran sa huling pagkakataon. Gerald, maaari kang magbalat ng mansanas para sa akin. Hawak ni Jaislyn ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga kamay at nagtanong habang ikiniling ang kanyang ulo upang tumingin kay Gerald, nakangiti ng masarap. Ngunit hindi ako bumili ng anumang mga mansanas. Maaari ka bang kumain ng isang saging? Medyo may kasalanan din si Gerald kay Jaislyn. Kung sa bagay, siya ang nakabangga sa kanya, at siya rin ang dahilan sa likod ng kanyang amnesia. Kahit sino ay magiging komportable sa sitwasyong ito. Sinimulan ni Gerald na magbalat ng isang saging para sa kanya. Ayoko po. Puffed. Hindi ko ito kinakain. Itabi mo na? Gerald, pwede ka bang lumabas at bumili ng mga mansanas para sa akin? Nais kong kumain ng ilang mga mansanas na pinutol na. Tanong ni Jaislyn habang hawak ang kamay ni Gerald. Mabilis na binawi ni Gerald ang kanyang kamay bago niya sinabi, "Okay. Sige. Pupunta ako at bibili ng ilang mga mansanas para sa iyo. Maghintay sandali." Pagkatapos nito, dali-dali na ring nadulas si Gerald. Kakapasok pa lang ni Gerald sa elevator nang bumukas ang pintuan ng elevator sa tabi ng kanyang elevator. Halos 4 hanggang 5 batang babae ang lumabas mula sa elevator na may isang prutas na basket sa kanilang mga kamay. Alice, malinaw bang ipinaliwanag sa iyo ni Jaislyn ang lahat? Ito ang VIP ward.
Oh, huwag kang mag-alala, Hailey. Nilinaw ko na ang lahat. Halika na. Halika at tingnan natin siya. 1,902. Heto na yun. Nang makita ito ni Hailey, binuksan niya ang pinto. Jaislyn, narito kami upang makita ka. Alice? Hailey? Nandito kayo. Kumakain ng saging si Jaislyn sa oras na ito. Natuwa siya nang makita na naroon sina Alice at Hailey. Ang susunod na hakbang ay napakasimple. Sinimulan nilang tanungin si Jaislyn tungkol sa kanyang kalagayan. Sa wakas, pinag-uusapan nila ang sanhi at bunga. Ano? Si Gerald ang nagligtas sa iyo. Nasaan siya, kung gayon? Tumayo bigla si Alice habang nagtataka na bulalas. Nagulat ang lahat. Kung ang sinuman ay partikular na sensitibo sa salitang Gerald, ito ay walang iba kundi si Alice. Pagkabalik ni Alice sa kanyang dormitory kahapon, hindi na niya inisip ang tungkol kay Silas o ano paman. Ang naiisip niya lang ay si Gerald lang. Labis na sumakit ang kanyang puso, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Ano ang gagawin niya kung si Gerald talaga si Crawford? Sa totoo lang, nagkaroon ng pagnanasa si Alice na umalis sa kanyang dormitoryo, at magmadaling pumunta sa dormitoryo ni Gerald bago niya hawakan si Gerald sa kanyang mga braso at sinabi sa kanya na nagsisi siya. Susubukan niyang mabuo ang mga bagay sa kanya, at pakikitunguhan niya ito ng maayos sa hinaharap. Nais niyang ilagay ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos na isipin ito, hindi niya maiwasang magtaka kung paano kung hindi si Gerald Sig Crawford. Ito ay dahil talagang isang nakakalito na tao si Gerald ngayon. Oh? Ayaw na niyang sabihin pa. Sa madaling sabi, naramdaman ni Alice na higit na nakakabit at hindi komportable kaysa dati. Kaya't sa tuwing naririnig niya ang tungkol kay Gerald, nais niyang makita siya kaagad upang tanungin niya siya tungkol sa mga bagay at linawin ang mga bagay ng minsan at para sa lahat. Kung tutuusin, pareho silang nawalan ng kontak sa isa't isa sa huling pagkakataon. Alice, okay ka lang ba? Bakit ang lakas mo ng reaksyon? Hindi mapigilan ng lahat na makaramdam ng kaunting pagtataka. Oh? Oh? Ayos lang ako, hindi ko pa nakita ang kalokohan na iyon sa mahabang panahon, medyo nagalit lang ako nang marinig ko ang kanyang pangalan. Si Alice ay may kamangmangan sa kanyang muka. Siya rin ay isang napakamatalino na tao, at hindi niya isiwalat ang anuman tungkol sa nangyari kahapon. Humph! Tama yan. Ako rin. Galit na galit ako na ganyan talaga ang trato sa iyo ni Gerald. Sagot din ni Hailey. Nagmamadaling nagtanong si Jaislyn, Hoy? Hoy? Ano ang pinausapan ninyo? Bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo? Bakit si Gerald ay isang kalokohan? Jaislyn, nagpapanggap ka ba, o nawala talaga ang memorya mo? Nag-aalala na tanong ni Hailey at ng iba pa. Pagkatapos nito, sinabi nila kay Jaislyn ang tungkol sa lahat ng nangyari dati. Ah! Hindi ako naniniwala. Hindi ako makapaniwalang makakasama ni Gerald ang iba. Sambit ni Jaislyn habang umiling-iling. Tungkol naman kay Alice na tinanong si Jaislyn kung naalala niya kung sino si Jayden, simpleng umiling lang si Jaislyn. Bukod dito, hindi alam ni Jaislyn kung bakit, ngunit talagang nakaramdam siya ng kaunting pagkasuklam nang marinig niya ang pangalang Jayden. Ang naging estranghero pa ay ang totoo, na naramdaman niya na parang kinukumbinsi niya ang sarili na si Gerald ang taong hinabol niya ngayon. Ito ay totoong kakaiba. Nang malaman ng lahat na ayaw na pag-usapan ni Jaislyn ang tungkol sa mga bagay na nangyari, bago pa ito, tumigil ang lahat sa pag-uusap tungkol dito. Tungkol naman kay Alice, napakatalino din niyang tao. Nasasabi niya na parang may labis na pagmamahal si Jaislyn kay Gerald sa oras na ito. Ito ay dahil hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na banggitin si Gerald sa bawat iba pang pangungusap na sinalita niya. Tinanong pa niya ang lahat kung napagtanto nila na si Gerald ay talagang medyo gwapo. Si Alice ay nakakaramdam din ng kaunting selos sa oras na ito. Naramdaman na parang may nagmamagaling tungkol sa gwapo ng kanyang kasintahan at kung paano niya nais makasama ang iyong kasintahan sa harap ng lahat. Gayunpaman, ang nakababahalang katotohanan ay na si Gerald ay hindi kahit nakasintahan ni Alice sa ngayon. Buntong hininga. Bakit hindi pa bumalik si Gerald? Bibilhan niya ako ng ilang mansanas. Hindi ba dapat matagal na siyang bumalik? Naramdaman na ni Jaislyn na parang nawawala niya si Gerald sa oras na ito. Kaya, sinubukan niyang tawagan siya. Naku, pinatay na ang cellphone ni Gerald. Ano ang nangyayari?
Dapat may nangyari. Sa katunayan, ito ay dahil ang cellphone ni Gerald ay nawasak na ng madulas matapos na mahulog sa lupa. Bumalik sa 3 segundo na ang nakakaraan sa pagtatapos ni Gerald. Pagkababa, pumunta si Gerald sa fruit stall. Matapos bilhin ang mga mansanas, naghahanda siyang magbayad gamit ang kanyang QR code. Sa oras na ito, isang babaeng nakatayo sa tabi niya ay hindi sinasadyang tumama sa kanyang braso. Hindi niya hinawakan ng mahigpit ang kanyang cellphone, kaya bumagsak ito sa sahig ng malakas, at agad itong nasira. 2 o 3 taon na ang tinagal ng cellphone na ito kay Gerald, at matagal na niyang ayaw palitan ito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Gerald na medyo tulala nang kunin niya ang cellphone mula sa lupa. Nagmamadaling sinabi ng babae, humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na talaga, guwapo. Hindi ko sinasadya. Bayaran kita sa cellphone mo. Bahagyang ngumiti si Gerald bago sinabi, okay lang, okay lang. Dadalin ko lang ito sa shop upang subukang ayusin ito. Gayunpaman, natigilan si Gerald pagkakita niya sa babaeng nakatayo sa harapan niya. Natulala din ang babae. Ikaw? Ay! Ikaw pala? Ang parehong mga partido ay exclaimed sa sorpresa sa parehong oras. Ang babaeng nasa harap ni Gerald ay mukhang 30 taong gulang na. Siya ay nakadamit ng napaka-elegante at siya ay may mahabang buhok, magandang balat, isang napakahusay na figura, at isang maganda ang mukha. Tiyak na siya ang uri ng tao na magpapalingalinga ng mga tao upang tumingin sa kanya ng pangalawa kapag naglalakad siya sa kalye. Bukod dito, mayroon ding isang batang babae na halos 4 o 5 taong gulang na ang kanyang buhok ay nakatali sa isang tinapay na nakatayo sa tabi niya. Pareho sa kanila ang ina at maliit na babae na sinagip ni Gerald sa tabi ng ilog malapit sa milk tea shop noong isang araw. Huling oras, nang siya ay pumunta upang bumili ng milk tea kasama si Mila, narinig niya ang sigaw ng tulong at nagmamadali upang iligtas kaagad ang kabilang partido. Sa kanyang pagbabalik, nagkaroon na ng pagkakataon si Nigel na agawin si Mila. Si Gerald ay may napakalalim na impresyon sa kaganapang ito. Tingnan mo. Si Tio Bayani. Nay, hindi mo ba hinahanap ang Tio Bayani sa lahat ng ito? Ang batang-batang babae na may buhok na nakatali sa isang tinapay na sinabi habang nakangiti. Tumakbo din siya kay Gerald at hinawakan kaagad ang kamay. Si Gerald ay may napakapamilyar at mapagmahal na pakiramdam nang makita niya ang maliit na batang babae, at kinurot niya ng marahan ang mukha ng maliit na batang babae. Malambing nang umiti ang babae at tinignan si Gerald habang sinasabi, "Binata, tunay na tayo ay kapalaran. Sinubukan kong hanapin ka pagkatapos mong mailigtas si Minnie. Nais kong hanapin ang pagkakataong magpasalamat sa iyo ng partikular. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na makita ka dito ngayon. Upang maging matapat, ito ang kaso sa karamihan ng mga kababaihan. Palagi nilang naalala ang taong nag-alok sa kanila ng tulong sa panahon ng kanilang pinakakritikal na sandali. Ito mismo ang nararamdaman ng babaeng ito kay Gerald sa oras na ito. Bukod dito, sobrang ligtas din ang naramdaman niya nang makita ang mabait na hitsura ni Gerald. Ang sinumang nasa sitwasyong iyon ay gumawa din ng parehong bagay. Madam, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Tinawag bang Minnie ang iyong anak na babae? Natutuwa lang ako na mabuti si Minnie. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Gayunpaman, kailangan naming pasalamatan ka. Ang pangalan ko ay Win Thornton, at ang pangalan ng aking anak na babae ay Minnie Tessa Thornton. Inayos ni Win ang buhok habang nakangiti at kinakausap si Gerald. Ang pangalan ko ay Gerald. Gerald, hindi ka makakaalis ngayon. Malaya ka na ba ngayon? Kung malaya ka, halos tanghali na. Maaari ba kitang gamutin sa isang pagkain kung gayon? Si Win ay kamukha ng uri ng babaeng matagal nang nasa lipunan. Bukod dito, siya ay napakamature, at bawat isa sa kanyang mga kilos at pagkilos ay lahat kaakit-akit. Tio Gerald, mangyaring sumang-ayon sa kahilingan ng aking ina. Pwede kaming pumunta sa bahay ko at kumain ng sabay. Napakasarap talaga ng luto ng aking ina. Niyugyog ni Minnie ang braso ni Gerald at masiglang nakiusap. To be honest, malaya talaga siya. Gayunpaman, talagang hindi gusto ni Gerald na pumunta. Kung sa bagay, naramdaman niyang tama lamang para sa kanya na iligtas ang isang taong nangangailangan. Bakit siya dapat tratuhin sa isang pagkain? Gayunpaman, nagmamakaawa sa kanya si Minnie na pumunta na ngayon. Hindi kinaya ni Gerald na bigyan si Minnie. Sa gayon, tumango siya kaagad.
Nga pala, Miss Win, bibili lang muna ako ng mga prutas para sa isang kamag-aral ko. Sa oras na ito, biglang naalala ni Gerald si Jaiseline. Boss, nasira na ang aking telepono kaya't hindi ako makabayad gamit ang Procode ngayon. Makakapagbayad lang ako sa cash. Pagkatapos niyang magsalita ay inilagay ni Gerald ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Gayunpaman, bigla niyang naalala na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang wallet at ID sa kanya dahil naiwan niya ito sa Lamborghini dahil umalis siya sa pagmamadali dahil sa galit. Boss, magkano po ito sa kabuuan? Babayaran ko to. Gayon din, maaari kang magpadala ng isang tao upang matulungan akong maihatid ang mga prutas na ito sa ward sa Paglaon. Sabihin mo lang sa pasyente na ang kanyang kamag-aral ay lumabas na kumain kasama ang kanyang kaibigan. Ngumiti si Win at nagpatuloy, nga pala, Gerald, bibili din ako ng bagong cellphone para sa iyo. Ang dahilan kung bakit sinabi niya ito ay dahil napansin niya na parang hindi masyadong balisa si Gerald sa pasyenteng binibisita niya. Malinaw na nangangahulugan ito na hindi sila nagbahagi ng anumang espesyal na relasyon. Sa makatuwid, nagpasya siyang magpasya sa kanyang ngalan. Sa totoo lang, ang desisyon ni Win ay ginawang napakakomportable at ginhawa ni Gerald. Sa katunayan, hindi niya nais na bumalik sa ward upang makita si Jaiseline na umaakma sa kanya tulad ng isang sanggol. Masayang sumaya si Minnie habang hawak ang kamay ni Gerald, Yay! Pupunta si Tito upang kumain sa bahay ko. Si Minnie ay napakalapit at nagmamahal kay Gerald na nagligtas ng kanyang buhay. Matapos makapasok sa Bumupito series ni Win, nakita ni Gerald ang card ng negosyo ni Win sa Cots. Talagang natigilan siya matapos itong makita. Napakabata ni Win, ngunit siya ay naging boss ng isang kumpanya. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.